kasi halos lahat po kami dito aalis eh. Ito daw po ay lahat wash out kasi gagawin daw po kalsada. Paano wash out? Anong sa madaling salita ay Mismo sa gobyerno daw po ito. i-demolish? Opo, ganon. May walang buwan pa daw ho kami i-stay. Isipin mo, paano nila nabili kung hindi sila hinanapan ng attorney ng mga papel na katunayan na sa kanila to? Ito nagkabigla na pare-pareho din naman po namin hindi alam. Kaya ho kami lahat nagulintang ng ganon. Umpisa pa lang, bago natin tukunin, sinabihan ko kayo, sigurado ba na kapag itong ginawang kalsada, hindi ito aabutin? Yun, sabi nyo nga, hindi. Ang sabi po, hindi daw po nila babayaran. Magsisimula na naman tayo. Yun nga po. Nakakahiya Ayun naman na sa po, tumutulong. kaya nga po, sayang, naging bahay pa mamay, wala na. Huwag ka nang umiyak. Kailang yan. Biyahan mo, kung para sa inyo, gagawa natin paraan yan. Kasi siyempre alam ko, pinasabi mo, pinangarap mo yan. Tapos mawawala na lang ng ganun. Hindi po, kaya lang po ako medyo naiiyak siyempre. Guys, kamusta kayong lahat? Ngayong araw po ay nandito kami ngayon sa lugar nila Kuya Mike at saka nila Ate Charmy. Kasi nga may tinawag sa akin hindi ako pala tumawag. Tawag ko kay Ate Charmy, then may sinabi siya na may problema nga na malaki. Dito sila ngayon na hinaharap. So sa totoo lang ako, wala pa akong ligo. Napasugod agad kami dito kasi nga nabigla din ako kasi hindi biro na na problema. Kaya sabi ko, wala na munang ligo-ligo, tara puntahan natin. Kaya ngayon nandito kami at alamin natin kay Ate Charmy ngayon kung ano ba nangyari, ba't nagkaganon. Kasi pinag-uusapan nga namin, hindi pwedeng mangyari yung mga bagay na yun. At unang-una ay lahat namin sinigurado yun sa kanila bago masimulan ng lahat. Kaya tara, puntahan po natin si Ate Charmy. Andiyan siya, nag-aantay. Sabi ko antayin niya kami at alamin natin yung totoo. Tara. Pag nagkataon to guys na talagang ganito yung mangyari, medyo malaki-laking problema to. Hindi lang kasi sila Ate Charmy maapektuhan dito, lahat ng tao na nandito maapektuhan. Gulat nga ako kanina guys talaga, kasi ang mangyayari dapat tumawag ako kay Ate Charmy kasi sabi ko kung meron sila nung number ng hardware, kasi papababa ko nga yung materialis ngayong araw. Lahat na ng materialis ngayon yung schedule ipababa. Then nagulat ako, ganun yung sinabi sa akin na Ate Charmy. Sabi niya, may sabihin daw siya, nahihiya lang sila kada nila masabi. Kaya yun, sabi ko mamaya natin pag-usapan, punta ako dyan. Yan, dito kami ngayon. Sa totoo lang aminin ko yung pakiramdam ko ng mga oras na to, kinakabahan at napapaisip sa mga pwedeng mangyari. Dito na si Ate Charmy. Hey, problema ito. Di tayo? Di pa ako naliligo Wala pang ligo-ligo to. Ha? So yun nga, Ate Charmy, bago ang lahat, kamusta muna po kayo? Ito, hindi pa nakakatinda. Pa-sideline muna. Kasi si Kuya Mike, nasan po ngayon? Nasa Salaw po. Nag-aano? Nag-aaraw po. Doon sinama ni Aris. Kasama ni Kuya Aris? Malapit po kinanin niya. Okay, malapit ka natin niya. O, kamusta ang mga anak mo? Napasok po. Yung isa po gagraduate na. Yung isa, yung panganay mo, anong grade na ba yun? Grade 5 po. Sa taon po, grade 6 na. Grade 6 na. Ang gagraduate mo yung isa Apo, ng yung kinder. Opo. Magi-grade 1 na. Opo. Grabe, bilis ng panahon. Mukhat-mukhat mo may high school ka na. No? Pero kung ano naman sila, yung grado naman sa pag-aaral, kamusta? Ayos naman po. Kahit naman grade si achiever. Wow, achiever yung anak mo si Utoy si po. JM? Lagi po yung achiever. Ay grabe, wala pa natin si JM. 90, 88, 89. Ang taas ano? Opo, ganun. Tinan Sa nyo pool nga po yung naman. pumasok, wala po yung line of Walang sight. line of 7 sa likod ng kapansanan ni JM.
hindi siya pinanghihinaan ng loob, ano? Para maging magaling sa paaralan, ano? Pero wala naman siya sinasabi sa'yo na may nambubuli, wala naman. Wala naman po. Hindi ibig Bagay, sabihin, ayos naman daw po siya. ibig sabihin yun yung ano, yun yung maganda sa paaralan o sa mga estudyante kapag ka hindi binubuli yung may mga kagaya ni MJ, ano? Kasi yung iba kapag binuli, wala na, hindi na papasok yun. Hindi, pag Diba? ang turo ko naman po sa kanya, kung sakasakaling siya'y buluhin, huwag na nang intindi. Pansinin. Kumbaga, ano mo na lang, kumbaga sabihin mo na lang sa kanila na parang sila may diferensya, hindi ikaw. Oo, tama. Kasi pag-iisipin din po niya, di lalo na siyang mawawala. Mawawala, maapektuhan yung pag-aaral. Kaya sabi ko, ayaw mo, banda rin yan. Kumbaga, sa una ka lang naman aasarin, sa huli, pag di mo na sila pinansin, Pinapansin, wala na. Kasi sasabihin nila, ay, dinidid. Oo, hindi naman, kumbaga, Kumbaga, hindi natala. Oo. Sayang lang yung effort nila Laway pang-aasar. Okay. So, Charmy, ganito. Kanina, di ba, kaya nga ako sa'yo tumawag at sabi ko nga, ay yung sponsor natin, nagsabi siya na magpababa na nga doon dito ng materyales. So ngayon, kaya ako sa'yo tumawag kasi hingi ko sana nga yung number ng hardware. At wala, hindi namin mahanap kung... Wala din naman po ako eh. Oh, dapat nga, nung pagsabi mong wala, may kisuyo pa sana ako sa'yo, baka pwede nyo kunin. Para lang, maibaba na lahat ng materyales ngayong araw. At kung bukas may free time si Kuya, pwede siya mag-utay-utay. Kaso nga lang, nagulat ako sa sinabi mo. Ano po ba nangyari? Kasi po may nag-survey ng isang araw dito. Wala din naman po ako kasi parang nasa meeting po ako ng purpose at ano. Ay may dumating po sabi, ito daw po ay lahat wash out kasi gagawin daw po kalsada. Paano wash out? Anong sa madaling salita eh? Mismo sa gobyerno daw po ito. I-demolish. Opo, ganon. Kaya kumare, walang bahay po dito na nakatira. Kaya dapat daw ngayong taong ito gagawa. Eh ang sabi naman, sa taon na lang kasi medyo nagkaroon daw ng problema. Sa madalit sabi sa January, may walang buwan pa daw ho kaming i-stay. Kumbaga paghahanap pa ng titirikan para makalipat. Yun ang sabi. Hindi naman po kasi akong tao dito. Sinabi lang ko sa akin ng mga tao dito. Dito pa lang sa punto na ito talagang naguguluhan na ako kung ano nga ba ang nangyayari sa mga pinag-usapan nila nung umpisa pa lang. Paano po nangyari, Ate Charmy, na sa gobyerno ito? Eh, nagkaroon po kayo ng... Di ba nga, kayo ay nagbilihan sa harap ng attorney. Opo. So hindi ito maibibenta sa inyo kung walang papel na pinanghahawakan. Ayun din naman po hindi ko alam kasi may dala nga din pong titulo, di ayos. Ay ang inano ko po, ito ang nagkabigla na pare-pareho din naman po namin hindi alam. Kaya ho kami lahat nagulintang ng ganon. E di kami po nag-usap. Nasabi ko nga doon sa may-aring lupa, ay di-demolish. Ay kumare, bigyan ako ng lote uli na kumbaga permanente na kasi mahirap naman po palipat-lipat eh. Oh, yun nga lang, ang problema natin, Ate Charmy, kung ganun, ganito kasi ang mangyayari nito. Kung ito ay sa gobyerno, sinasabi nila sa gobyerno, dapat walang papel yun si Kuya. Nasa kanya ito. Ayun nga po, ayun din pong hindi ko pa alam kasi halos lahat po kami dito aalis eh. Wala pong magagawa kasi kumbaga mismo sa gobyerno daw po ito. Eh, yung palibasa hindi Ang kailangan natin makausap dyan, yung pinagbilan ninyo nito. Kung ganun. Oo nga po. Nakausap nyo na ba? Opo, nung huli ako yung nagpunta doon. Anong sabi niya? Ay kung dito daw po yung huli ng gobyerno, eh wala daw magagawa kundi umalis. Paano huli ng gobyerno? Kumbaga hindi ko rin po alam eh. Hindi siya sigurado kung kanya ito. Eh, hindi ko rin po alam kasi kumbaga... Kasi kung sure siya na kanya to, isa lang sabihin sa akin yun. Bakit magiging sa gobyerno? Paglalaban niya yun. Oo, hindi ko rin po nga alam kasi dapo lang po ako din eh. Kasi, di ba, umpisa pa lang, bago natin tukunin, sinabihan ko kayo, sigurado ba na kapag itong ginawang kalsada ay hindi ito aabutin? Sabi nyo nga hindi. Eh, sabi Kasi naman- tinanong nyo sa kanila. Oo, sabi naman po hindi. Eh ngayon, nagkataon naman pong matutuloy si Karsada. Kaya ho, sabi ko kala ko hindi abot.
pala'y abot. Eh, hindi din naman Kaya daw nila alam. pinapasigurado ko yun bago bilhin. Ayun nga po ang sabi ko. Sabi ko, di ba, baka, ano to, hindi na ba ito abutin? Hindi, sige nga, sabi, hindi na. Oo nga. Then sabi ko nga, kung kanino itong lupa na ito, sabi nyo nga, sa kanila yan. Oo. So, tapos meron silang papel, kasi hindi na mabibili sa attorney kung wala silang papel. Nabili ninyo sa harap ng attorney, so ibig sabihin, merong papel yan. Oo nga po, yun din po hindi ko alam Kuya Marcos. Kaya nga po, nung nagpunta ko doon, sabi ko, aalis na naman kami. Sabi ko, kumari naman, ilagay nyo na sa tamang tutuloyan kasi mahirap naman po yung alis ka ng alis. Siyempre, ang gastos naman Pero po. Ate Charmy, bibigyan ko kayo na idea. Huwag kayo basta-basta papayag ng ganun-ganun na lang. Ganito po yan. Kapag po ito ay sinabi ng magsusurvey dito at bumalik at sinabi nila na ito po ay sa gobyerno talaga, ang pwede pong mangyari niyan, Ate Charmy, it's either yung po nagbenta sa inyo ibabalik o kung wala siyang maibibigay na yung lupa niya, Hindi naman po, sir. yung parte ng lupa, pati materialis sa Ate Charmy, babalik nila yan. Kasi po yan ay hindi biro ang pagod ni Kuya Mike, ninyong mag-asawa at yung pera na ginagastos dito. Ito po ay hindi pinupulot ng ating mga sponsor sa abroad para lang ganun-ganun na lang ang mangyayari, di ba? Kasi kung ito ay sa gobyerno, ibig sabihin ibininta nila ito ng hindi naman pala sa kanila. Ganun po yun. So ang mangyayari, kailangan yung ibalik ang nagastos. Ganun po yun. Yung mangyayari po, maghaharap kayo yun sa magkakaroon ng paghaharap yan. Kasi Ate Charmy, bilang kayo ay siguro, ewan ko po, baka kayo ay pinanghihinaan ng loob para sa mga gantong bagay, pero dapat hindi po ganun. Kung sakali naman na sa kanila talaga ito at gusto itong kunin ng gobyerno, ang magbabayad po sa inyo nito, gobyerno. Babayaran yung lupang pagkakabili ninyo, pati materials babayaran nila. Ang sabi po, hindi daw po nila babayaran. Ibig sabihin, kanila talaga to. Hindi daw po babayaran niya ng gobyerno dahil yun daw po mismo sa gobyerno. Kaya nga po. Ngayon nakipag-usap nga po ako, nasabi ko, Kuya, bakit daw po ito ay kumbaga binili ko, kung lahat kami, binili namin, kung alam nyo naman daw sa gobyerno. O di wala naman yung sabi sa amin. Kumbaga, nakipag-usap naman ho ako na sabi, kung sakasakaling Walang sagot. Wala pa naman. Sabi lang, makikipag-usap daw nga ho sa amin. Busy lang po, kaya hindi pa makipag-usap. Pati po, attorney, pwede po magka-problema dito, Ate Charmy. Kasi bakit niya hinayaan na magkaroon kayo ng didubsil ng bilihan na hindi niya nakita sa papel na hindi talaga ito doon sa may nagbenta. Kasi hindi naman po sinurvey ito nung ni attorney. Hindi po kailangan ni attorney surveyin. Sa papel niya lang po, makikita niya na kaagad yun. Ay kumbaga lang po yun. May titulo naman po, hindi ko lang po alam kung doon sa titulo isa ko po ito. Kumbaga nakalagay nga po doon yung mga pangalan ng mga magulang nila at permado nila. Una-una po, may muhon po ba ito? Ang hindi ko lang po, yun po kasi ang alam kong muhon na pinag-aanuhan noon. Ito po, hindi ko po alam kung may muhon din. Ayun yung una nating problema. Dapat inalam ninyo pala dito kung may muhon yan o wala. Kung paano nila nasabi na sa kanila ito nasa ng mga muhon. Kaya sabi naman po sa akin, kung sakasakaling walang maibigay sa akin, ibibigay na lang daw po ang pera. Kung sakasakaling wala akong bakante ng lote. Hindi lang kung ito ay mapapatunayan natin, Ate Charmy, na itong lupa na ito ay hindi talaga kanila pero ibinenta, pati po material sa Ate Charmy, at least sa 50% man lang 30 to 40% may babalik nila. Kasi hindi po pwedeng kayo kasi Ate Charmy, hindi na ako sigurado kung kayo ay pag nabigyan ng lupa ay magsisimula na naman tayo. Yun nga po. Nakakahiya naman sa tumutulong. Kaya nga po inulit ko sa inyo. Nahiya na rin naman po ako. Kaya kami yung dalawa mag-asawa, kumbaga. Kayo po kasi ang kawawa, Ate Charmy. What if nabigyan nga kayo ng lote, pero Another paano? Tutulong pa ba sa atin? Tutuloy pa ba ng pagtulong? Kasi malaki na po nagastos. So, paano kung hindi na? Paano na kayo? Sa akin po, tumulong at hindi wala pong problema kasi malaki na naman nung naitulong nyo. Kaso nga lang, Ate Charmy, yung dapat na may nasisimulan na para sa inyo, ay magiging, parang blessing na naging bato pa. Ayun nga, kaya nga sabi ko, sayang, naging bahay pa, mamay, wala na. Kaya po sabi ko sa inyo, hindi ko muna ho ipatutuloy. Baka mamaya po kasi, i-wash out, sayang naman po. Kung kayo itutuloy nyo, halimbawa yung kahit yung materialis na hardiplex, di syempre po, yun muna ang paggagamitan namin kung sakasakali makakalipat.
di yun na magiging dingding ho kung halimbawa. Sa totoo lang, alam kong wala pa namang kasiguraduhan ng lahat ng pinag-uusapan namin ngayon ni Ate Charmy. Pero dito pa lang, hindi ko na alam kung ano yung mga isasagot ko sa sinasabi niya. Sa totoo lang, para sa akin na marami kami experience si Commander sa pagbili ng lupa. Ito ay talagang nung una, tinatanong ko naman sa kanila di ba tinatanong ko naman sa inyo kung kanino to, sabi nyo nga sa kanila yan, Sabi din naman, sakop sabi nila din yan. po nila. Syempre, kung hindi ko naman na that time tinanong kung may muhon o ano, Palbase ako rin naman kasi po yan. ang daming bumili Opo, yun nga So, po. ang daming bumili na tao dito, mga karating bahay nila Ate Charmy dito. Lahat yan bumili. So, sabi ko, nasisip ko, kanila nga to. Kasi ang daming bumili. Di ba? Nagdumaan din sila sa pag-uusap sa kung saan, sa bilihan ng lupa, dumaan sila. So, ibig sabihin, possibility. Ang magkakaproblema kasi kahit sa barangay yan nag-usap, tapos pumayag sila na magkabilihan sa harap nila, tapos hindi naman pala ito di sila nagbenta, pati barangay pwede magkaproblema. Kasi sila ang naging witness, sila ang nag-allowed na magkabayaran ng sa lupa na hindi naman pala dun sa pati barangay pwede magkaproblema kung ganon. So sabi ko, legit naman. Kasi ang daming ng bahay na bumili Sabi ko, legit, dun ito talaga sa may-ari. So ngayon, hindi naman tayo pwedeng magsalita pa kaagad ng kasi baka mamaya sa may-ari talaga ito. Kaya nga po sabi ko, hanggat wala pang 8 months, hindi muna ako namin gagawin. Tsaka na po namin gagawin. Kung sakasakaling nandyan na po yung mag-aalis ng bahay, maniniwala po ko. Kung sakali naman may matira, di isod po. Kaya Ganda po Ate Charmy, yung gagawin natin, kailangan nating makausap yung nagbenta sa iyo ng lupa na malaman natin kung kanya ba talaga to. As in ngayon po, gusto niyo makausap. Kung pwede ngayon na Itatanong ko lang po doon sa kapatid ko, masasamahan po tayo. Kasi hindi ko po sure kung nandoon. Saan po ba ang bahay nun? Sa Escribano po. Ibig sabihin hindi siya dito? Hindi po. Yung nandito kapatid lang? Opo, mga kapatid po. Pero nung binili niyo ito, kaharap niyo yung may-ari? Ano po? Nung nagpirmahan kayo sa attorney, kaharap niyo yung may-ari ng lupa? Sila po kasi may-ari lahat, magkakapatid. Kumbaga wala naman bagang kanya. Kausap ko lang po yung Hindi, kapag sinabing lahat ng kapatid, ibig sabihin, ito ay minana nila. Opo, sa na kanila. hindi pa ito napaparte-parte. Kaya kinakailangan lahat ng perma ng magkakapatid. May perma po ako 4 sa magkakapatid. Yung naririto po. Yung magkakapatid na 4 ang pumirma. Naririto po, opo. Pero yung isa na sinasabing pinakang Yun po ang pumirma din. Yung pumirma din. So Opo. ibig sabihin, ito ay, ang lumalabas, guys, ito ay pinamana na hindi pa napaparte-parte. Parang wala pa po ata sa kanilang pangalan, parang nasa magulang. Opo, yung mother title niya nandun pa sa magulang. Kaya po itong lupa ay hindi pa pwedeng kung sino lang yung, kung ito ay naparte-parte na, isang may-ari lang kailangan pumirma kung kanino pinarte ito, kung kaninong parte. Pero sinasabi mo na lahat sila pumirma, ibig sabihin hindi pa ito naparte-parte sa mga anak. Pamana pero hindi pa naparte-parte, kaya lahat sila pumirma. So ibig sabihin, Ate Charmy, legit kasi lahat sila pumirma 4 lang po sila pumirma. Ilan ba sila magkakapatid? Hindi ko po maano kung 10 baga po o 8. Parang yun lang po ang Bakit pumayag ang attorney? Nay, Ate Charmy, ang unang-unang tatanungin, ilan magkakapatid ang pinamanahan nito? hindi naman po as in, kasi si attorney po umalis. Kumbaga, nag-assist po sa akin yung lang. Assistant? Yung secretary. Sino nagtatak nung Sadya po may tatak na ni attorney po, yung bago umalis. Siguro tinutok ka na. Kakaiba yun. Hindi ko po sure ha, kasi ayaw ko naman pong sabihin. Hindi kasi dapat Ate Charmy, kaya nga attorney kayo humarap, dapat attorney mismo ang mag-uusisa nun. O nasa ng papel nito? Diba may video naman po kung pinasa sa inyo, yun po. Yun yung assistant lang yun. Yun po yung nag-video sa akin. Pero nakatingin din naman po yung attorney kasi sabi nga, bawal daw. Oo, pero nandoon siya. Nandoon din po. Ah. Kumbaga, hindi lang po siya nagpakita sa video. Kasi Ano siya, umalis, may lakad? Yun po yung dalawa po kasi sila mag-inang pares attorney. Okay. Yung isa pong attorney, umalis. Yung isa pong ayun ang humarap. Walang problema yun, isang attorney lang naman kailangan So, ibig sabihin, na-witness niya Opo. yung bayaran. Para sa may mga karanasan sa pagbili ng lupa, kung iisipin natin itong mabuti, ay tunay ng napakagulo ng nangyayaring ito.
Kaso naman, ayoko naman pong Oo nga, pero umastong Ate Charmy, sa madaling salita, hindi po ito sa inyo maibebenta kung wala silang naipakitang papel. Ay, di ko Yung man- may-ari nito. Di kung gusto niyo, tatawagin ko po para kung ano, magkausap din po kayo. Oo, kasi kailangan natin kausapin kasi Opo. hindi pwedeng kayo naman yung maagrabyado. Ano, gagawin namin Ate Charmy kasi naawa kami sa inyo. Gusto namin, ayaw namin ganun-ganun na lang na mawawalan kayo ng bagay na para sa inyo. Na blessing sa inyo, ni God yun eh. Tapos ganun-ganun na lang, mawawala na lang ng ganun-ganun, di ba? Ayaw ko naman ng ganun. Kaya kami, ng team, nandito nga kami para tumulong. Kaya hindi tayo papayag na ganun-ganun na lang yun. Ha? Charmy, ikaw na umiyak. Kailang yan. Kaya mo, kung para sa inyo, gagawa natin paraan yan. Kasi, siyempre alam ko, pinasabi mo, pinangarap mo yan. Tapos mawawala na lang ng ganun. Hindi po, kaya lang po ako medyo naiiyak. Siyempre, another, Kaya nga ano po, naman, siyempre, kung kailang kami nga nakikita mo na, nagkakatrangkaso ka na nga sa kakatulong dyan, oh. Kami nga mag-asawa kahit pagutin, nagawa ng Kaya nga po, ayaw ko namang ganun-ganun na lang yun. Sabi ko nga, ako may mga anak din nung maliliit. Ayaw ko naman nuna para kaming ibon, lilipat. Lipat. Siyempre po, mahirap din naman pong gastos. Kaya ako kahit, kumbaga, siyempre hindi naman po maiwasang hindi yung tao mapapaluha pag ganun. Totoo. Kasi nga saya ko nga kanina, sabi ko, ayos, mapababaan na natin sila, Sabi ko nga, Kuya Mark, ng sabi ko, kompletong materyales. Iniisip, tuwa-tuwa nga ako mga bata, sabi mama may sarili na kami. Sabi ko, oo, sabi ko gawain ni Kuya Marcos, kaso, matidelay pa nga po. Ayaw mo Ate Charmy, dito naman kami. Kami naman, magtiwala ka, kami naman kahit paano may experience kami sa lupa. So, kahit paano alam natin kung ano yung dapat na tama. Hindi, sa akin naman po, ako naman po yung nakiusap sa kanilang tumirik, ako naman yung taong, sa akin naman po, Kumbaga, kumbaga, bigyan na lang po nila ako ng ganan lote ko, hindi ko na Opo. po hahabulin Opo. yung kung ano yung nagastos, kumbaga Opo. sa akin, pakonsiderasyon na lang po sa kasi ang iniisip mo, ikaw ay pinatirik. Opo, siyempre, hindi na rin po naging iba sa akin kasi mga kumparehan din naman po. Tsaka mabait kasi silang mabait tao naman rin. po sila, natulong naman. Di yan sa akin lang po, kung sakasakaling ibigyan na lang po ako ng ganang lote. Kung halimbawa, kumbaga siyempre, di ka po pagka nasa tamang mohon o sa titulo, siyempre mahal na po yun. Kumbaga kung magkano man ho yun, uutay-utay na lang po namin ang balanse namin kung sakasakali para may masabi lang, may material ka. Oo. Yung talaga pong hindi na aalis. Opo. Yung sa amin naman Ate Charmy, sinasabi ko, hindi ko po pinupunto yung mismong nagbenta sa inyo. Ang pinupunto ko po rin po ay yung gobyerno na nagsasabing sa kanila ito. Kasi yung pong hindi naman po nag-iwan ng palatandaan kung hanggang saan na sila nag-survey. Babalik daw po uli sila. Bakit kinakailangan nila sa kumpinto? Ang laki-laki na nito. Ay 40 square meter, ay 40 meters daw po ang magiging karsada. Ay nung sinukat nga po namin, abot po hanggang doon sa may kahoy na yun. Oh, sa may kahoy hanggang Opo, dito sa yun. inyo? Oo. Sabi ko, ang Laki layo naman, sabi ko ganun. Kaya ngayon po, inaantay Anong klaseng kalsada gagawin nila dito? Highway? Opo, parang magiging highway po yun kasi ito na daw po yung magiging daan mismo. Kasi malaki po yung nagiging daan din, may karugtong na po ginagawa. Kumbaga ito po yung dito magsisimula sa may Lawaye, papunta po doon na siyang magiging karugtong. Kaya pinaalis po lahat ng mga bahay dito. Sige po Ate Charmy, ganito na lang. Hindi naman natin sinasabi po kagad na yung nagbenta sa inyo ay may mali Opo, hindi pa rin naman po namin hindi alam. kasi para-paras tayo walang kasiguraduhan ay kumbaga tayo nga na alam ko yung pinupunto mo na nagpapasalamat pa nga tayo kasi si Kuya ay kayo pinatirik dito dati, di ba? Okay, so ang gawin na lang natin Ate Charmy ay doon na lang tayo sa tamang proseso na lang. Wala tayong dapat na ibang gawin kundi yung tama lang. Tanungin natin, kausapin natin, kanino po ba talagang lupa yung nabili ni Ate Charmy? Kung sabihin nilang kanila, edi mag-a-appeal tayo sa government. Kami nang bahala doon. Pupunta kami sa munisipyo ninyo dito para mag-appeal tayo na yung po kasi ay nabili.
Kumbaga irereklamo Kasi lang sa po amin, sa Bicol, once na may dinimolish, matik, babayaran mo yung, di ba? It's either bibigyan ka ng malilipatan, bibigyan ka pa ng pampagawa ng bahay. kahit po sabihin halimbawa sa government na Kahit sa government, lupa na tinitirikan ay kapag sa government ito, wala tayong magagawa. Yun nga po ang sabi Pero, sa amin. kung mapapalabas naman natin na talagang mismong may-ari. kay kuya naman talaga to, sa kanila naman talaga to pamana, kailangan nila po talaga yung bayaran. Nakakaya naman po na umabot pa po sa ganun. Walang problema. Ate Charmy, ganyan talaga. May Dahil- mga dahil ako- challenges talaga sa Dahil atin. ako naman, ayaw ko naman pong rin ang kapwa. Gusto ko baga, yung pantay baga po, patas baga kami, kumbaga, nakinabang ako, nakinabang ka rin, ganun Opo. baga po. Ayaw ko pa humaba ng habang ama kasi ayaw ko naman po, mamaya may magalit pa sa akin. Opo. Kami naman sa totoo lang, si tatay na nagbenta sa inyo, Mabait naman po. ang gusto namin mangyari ay, ang gusto lang naman namin mangyari ay mailabas lang kung ito talaga ay sa kanila. Malalaman na natin kung ano yung pwede pang mangyari kapag ganun ang naging kinalabasan. Kasi syempre hindi naman namin ikaw masisisi na kasi para sa amin bilang tao, kung kami ay pinagbentahan mo nang hindi naman pala talaga totally sa inyo, tapos dumating kami sa punto na nakagastos ng ganito, kung kami ang sitwasyon mo, ay talagang papabayaran namin yan. Kasi syempre, yan yung sisimulan namin. Pero, hindi naman nga kami ikaw. So, ikaw yan. Kaya, kung ano yung decision mo, di, Hindi, kung ako rin naman po tatanungin, oo, magpapabayad po ako. Kaso, niisip ko din po, siyempre, hindi naman po basta-basta rin ang maglabas ng Opo, pera, ng ng pera. walang income. Kinakapa ko din naman po sila. kasi para sa amin, yun lang nga. Pero hindi ako, kay tatay, mabait si tatay. Mabait naman po Kasi ka para po. sa akin lang, Wala naman po masama po. hindi lang naman siya yung niyan nagbenta nito di ba, kasi mga kakapatid sila. Para sa akin lang naman bakit mo ako binentahan nang hindi naman sa iyo? Yun lang yun. Kaya nakagastos kami dahil sa pagbenta mo sa akin na hindi sa iyo, palitan mo yung nagastos namin. Pero kung ako talaga masusunod, hindi ako papayag kasi syempre hindi pinupulot ang pera yan, ay Ayun nga pinaghihirapan. po, di kayo sabi ko nga po sa kanila, kung sakaling mapalis, paano naman ang pinaghirapan ni Kuya Marcos at saka nung tumulong? Siyempre hindi naman biro ang nagpadala niya. Oo nga't hindi ako. Lalo kayong mag-asawa na nagtatrabaho dito. Yung pera na papalitan. Pero yung pagod at sakripisyo at effort ninyo, hindi na may babalik yun. Eh wala, ganun po talaga ang buhay. Kaya Hindi nga. ho natin masasabi kung lagi tayong nakakaangat o Mayaan mo, ang gagawin na lang natin, kausapin natin si yung may-ari nito na sinasabi, yung magkakapatid. as in, kumbaga, kung pre po kayo ngayon, kung gusto nyo ngayon, Pwede naman. kung wala ngayon, naman mas po gusto kayong ko kung ngayon. pupuntahan, okay lang po Puntahan sa natin. Kung Tanong mo kung nandun sa kanila, pupuntahan natin. Pupuntahan po. May service naman tayong gagamitin. Opo. Sige, try mong tanungin. sige, pakta. Wait lang. Antayin kita dito. Okay, so guys, inuulit ko kay tatay, hindi kami galit. Hindi kami galit. Ang gusto ko lang mangyari ay idaan lang sa tamang proseso kung may nagiging problema na ganito. Kasi sa akin, kumbaga para makipag-usap tayo sa mga ganitong bagay. Kung iisipin lang natin, di naman natin kanuhan sa Ate Charmy, di ba? Pero nakakaawa naman na yung pangarap nila na matagal nilang panahon na pinangarap na nasisimula na sana, magiging bula na lang ba ng ganun na lang dahil sa pagkakamali ng iba. Kasi kung itong lupa na ito ay sa government talaga, ang lalabas dito ay kahit mabait sila tatay kung sabihin, pero yun nga lang, bakit naman nila ipinagbili ang isang lupa na hindi sa kanila, di ba? So, kung ito naman ay talagang kalatatay naman talaga to sa magkakapatid at pamana naman talaga to sa kanila, bakit naman ito kukunin ng gobyerno nang sasabihin nila na wala silang babayaran? Mali yun. Kung ito ay kalatatay talaga, mapatunayan na kalatatay talaga to at gusto nila itong kunin ng government, baka pwede naman tayong umapil sa kung sino po namumuno dito. Kasi kahit paano yung mga tao na yan, hindi lang sila Ate Charmy, ang tagal nilang pinaghirapan niyan para mabuild yung bahay nila. Pakita mo yung mga bahay doon sa Sige, pakita mo yung bahay. Yan, yung mga bahay po na yan, kahit ganyan yan, sa pagsisikap nila, sa trabaho nila na ginagawa sa araw-araw, dugot pawis yan para lang maitayo yung mga bahay na yan. O tapos, ganun-ganun na lang sa kanila kukunin kung
kung ito ay doon talaga sa may-ari ng lupa. Pero kung sa gobyerno talaga, wala tayong magagawa. Kung di, kausapin na lang natin yung nagbenta na baka naman pwede mabigyan ng konsiderasyon sila Ate Charmy. Ganoon na lang gagawin natin. Hindi na para makapag-argumento kung ano man. Kung talagang hindi ito sa kanila, mapalabas natin, mapatunayan na hindi ito sa kanila, ibinenta nila, edi ano na lang, bigyan na lang nila ng konting konsiderasyon naman yung mga taong nangarap ng bahay nila dito. Pati yung iba na mga tao na yun na nagbili ng lupa sa kanila dito. Ganoon na lang. Kasi talaga nung una, sinisigurado ko yan sana. Tinatanong ko sa kanila, hindi na ba ito sa gobyerno? Kasi nga ilog to eh. Alam kong ang ilog, ang dagat, ilog, sapa, yan ay may metro. Hindi lang kami sigurado kung gaano kalayo, pero may metro yan. Nasakop yan ng gobyerno. Hindi mismong sasakto ng tubig kung saan tumitigil yung tubig, hanggang doon lang. Hindi, may metro pa yun. Kaya tinatanong ko kasi ilog to eh. Pero sabi nga, hindi na daw to sakop. Kung babalikan yung video, sinabi lang, hindi na po ito sakop, malayo na po ito. And then, inulit ko ulit dito, ito po ba ay gagawing daan? Oo daw. Ito po ba pag ginawang daan, hindi na ito masasakop? Hindi na daw. Kaya sabi ko, sige, go na. Makapag-usap na kayo sa attorney, magbayaran na sa attorney kasi may attorney, kaya nga hindi ako pumayag na sa barangay lang. Sabi ko hindi pwede, sa attorney dapat, di ba? Kung babalikan niyo yung video, sabi ko hindi pwede, sa attorney dapat, kasi nga may tiwala ako na attorney, bubusisiin niya lahat ng papel, diyan lalabas kung sa inyo ba talaga o hindi, kung ito ba may kakulangan na papel o wala. Kasi mabusisi ang hindi naman po pwedeng basta-basta lang yung bilihan ng lupa sa attorney. Kailangan i-provide nyo lahat ng kailangan ko para mapatunayan na sa inyo talaga yun. So, nabili nila ito, may kutob ako na nagsasabi din ng totoo sila tatay na baka sa kanila nga talaga to, baka sinasakop lang ng Kasi hindi naman, di ba? Paano nila nabili? Isipin mo, paano nila nabili kung hindi sila hinanapan ng attorney ng mga papel na katunayan na sa kanila to? Hindi pipirma ang attorney, hindi tatatakan ng attorney kung wala silang na-approve ng mga papel. Traka lang ng pangalan, hindi na pwedeng pirmahan ng attorney. Oo. Ilang lupa na nabili namin? Isabela, may 5 hectares doon kami ni Commander. Sa Bicol, tatlo. Dito, isa. So, sa experience namin kahit papaano na yun, alam namin na hindi yan basta-basta mapipirmahan o tatatakan ng isang attorney kung yan ay hindi nila may provide lahat ng hinihingi ng attorney. Mother title, tapos hanapin kung nasan yung mga anak, lahat. Kailangan kung 10 ang anak, isa lang dyan ang hindi pumirma, hindi napapayag ang attorney na wala. Kailangan lahat ng anak pipirma. Kasi dapat sa Bicol, may binibili kami dating isang lupa, yung malapit kala kuya mo, yung tingnan natin, yung may nagtitiba ng bundok, di ba? May isa silang kapatid na nasa abroad na hindi makakapirma, na hindi maasik-asik yung pagpapared ribbon, hindi namin tinuloy. Kasi nga hindi rin papayag yung attorney, sabi nga nung attorney, kailangan ng pirma nung nasa abroad na kapatid. Kasi parang ito, kung ganun na nangyari, hindi pa ito napipitak-pitak sa magkakapatid. Kaya kinakailangan lahat sila magkakapatid pipirma. Kung wala ang isa, hindi mabebenta. Ganun yun. Ano po Ate Charmy? Wala daw po doon nasa meeting. Nasa meeting. O Opo, di, kung mag-settle na lang daw po kayo ng schedule para masabi doon at nang hindi makalis. hindi, ganito na lang. Sila ang tanungin mo kung kailan sila bakante at kami anytime pwede kami pumunta. Kailan po ba ang available ng kapatid nyo na bakanting araw? Wala pong basta sabi kayo daw po O sige, ganito na lang. Anong araw ba ngayon? Ano po, Martes. Martes, kung pwede nga bukas na agad eh. O, di kung... Hindi, tatanong ko, mamaya po, tatanong ko sa kuya kung pwedeng bukas. Pag sinabi nung kapatid Pag pwede, na, chat mo agad kami ng gabi, ha? Kaya tatawagan ko na lang kayo para sure kayo. Bala may makapunta kayo bago hindi uli. Di sayang lang punta nyo. Opo. Sige po, Ate Charmy, sana maayos natin, ano? Oo nga. Tiwala lang, magiging ayos din ang lahat. Malay nyo, sana hindi mahagip yung lang. Banyo. Pero sa totoo lang, Ate Charmy, sabi ko sa kanila kanina habang wala ka, mas naniniwala ako na sa pinagbilhan nyo na kanila ito. Kasi Ate Charmy, hindi naman, yun nga lang, bakit pumayag yung attorney na 4 lang yung paperma kung 10 ang magkakapatid? Pero, hindi ko po sure kuya kung 10 sila o ano. Kasi parang pero higit sa 4. alam ko. Kasi Ate Charmy,
kung halimbawa 5 magkakapatid, isa lang dyan ang wala. Kasi nga po wala po ang iba malalayo. Hindi pwedeng ibenta ang lupa, hindi papayag ang attorney. Kailangan, kung hindi pa yun na ipapamana, hindi pa yun napipitak-pitak, kailangan lahat kayong pinamanahan, pipirma. Dahil pag ang isa hindi Isa lang ang wala, hindi Ibig pwede. sabihin, Kasi hindi siya pwedeng mag-react yun pagdating ng araw, yung hindi pumirma. Ba't nyo binenta? Ba't mo binili? Hindi naman ako pumirma dyan. O, di ba? Kaya dapat, hindi papayag ang attorney na may kulang dyan sa magkakapatid na hindi pipirma. Pero yun ang question doon. Kaya mo na, maayos din natin lahat yan. Isa-isahin natin. Ha? Mayawa din po ang Diyos, matatapos yan. Matatapos yan. Isa-isahin Wala natin. namang binibigay ang Diyos na problema hindi kayang lutasin. Lutasin. Tama. Ano yan? Pagsubok. Opo, Di ba? ganun. Pag sabi nga, pag natapos mo malampasan ng pagsubok, ang kasunod na nun, blessing yun. No? Malay mo, may much better palang plano. Sigad. No? Sige po. Sige. Kontakin mo ako, huwag mo kakalimutan. Opo, hindi ko kakalimutan. Ako'y hindi ho nakakaalis din. Para yung isa bukas ay may practice po sa school ng umaga. Kaya ako'y di nakakatinda. Sige, basta huwag mo kakalimutan na i-ano ako, i-update ako, ha? Kaya sabi ko nga doon sa isa dahil pag dumating din si Kuya Marcos, paano? Sabi niya, pumunta. Dagdag mo dyan sa Pangasinan. Tanggapin ko rin Kuya Marcos. Sige. Thank you po. Sige. Pasensya na kayo. Wala ka naman. Ayusin natin. Pasabi na lang po sa nag-sponsor ka. Pasensya na po. Hindi ko rin alam. Okay lang. Isa-isahin natin, ha? Para maayos. Malay mo, tawag dito, hindi pa dumadating yung paggagawa nito, maayos na natin. Dahil ang ko lang naman po, ang kagustuhan ko lang po talaga yun. Makapagpatay ng may sariling lupa. Masaya na po ako doon. Alam ko na matagal mong ginusto yun, matagal yung pinangarap yun. Sa totoo nga lang, yung pangarap mo na magkaroon ng tiles, may nagtatanong na sa akin noong nakaraan Sabi ko nga po, kung sakasakaling hindi kami magkaig kung alam ba walang permanenteng, wala na pong bakante, dini po ako nagsabi. Dini po, ay di mahal nga lang po ang square meter. O, di madadagdagan na naman. Mababago na naman ang mababago. Ay sabi ko, kung halimbawa naman pong meron din, di din pagka wala, di din ako magsasabi. Ay sabi naman sabi ko kung pwedeng utay-utayan ko hanggang pumayag naman Pero hanggat wala pa ho kaming pag-uusapan, hindi pa po ako na din kung kukuha ko hindi. Dini po kasi, tunay po rin. At RP may papel talaga. May muhon po, ayun po, muhon diretso po doon. Kaya sabi ko, doon po ako kukuha. Kung sakasakaling wala. At di pag naibigay sa akin si pera, kung sakasakaling ang, ida-down ko po yung halimbawa, huwag po kayo magagalit na. Kung bala ko namin, ihulog namin si 20, si 28, siyang gagamitin naman namin sa bahay. Pang simula. Opo. Kapag kung ibibigay sa inyo yung pera, o kung gano'n nga mangyayari, yung 48 na pagbili sa lupa, yung 20 lang ang gagamitin mo na pang down at utay-utay nyo, then yung 28, kukunin nyo at pambili materyales. Kung hindi po kayong sa akin. Wala namang problema siguro yun, kung ganun. Pero syempre, nakakayari naman po sa nagbigay. pero wag muna tayo mag-isip ng ganun. Doon muna tayo sa positive lang. positive muna tayo. Kaya po, sabi ko nga po, hindi ko muna po aalisin hanggat wala pa yung magwaway din Kumbaga, i-obserbahan ko muna kung hanggang saan talaga ang makakain nilang lupa. Di kung hanggang saan, at pag inabot, just so din kung hindi hagip ari. Pero pag huwag hagip ari lahat, no choice po kami. Di, maghahanap. Sige Ate Charmy, malalaman natin kapag nakausap natin yung doon natin malalaman lahat yan. Wala po talaga. Si Kuya Nelson lang po. Yun ang una natin kailangang alamin kung sakop ba talaga nila itong lupa na ito na pinagbili nila o hindi. Yun muna, doon muna tayo sa first step na yun. At kung mapatunayan natin na talagang sakop nila, ang second step natin, pupunta kami ng munisipyo dito para sabihin na ito ay sakop nila at ito ay may binili ang mga tao dito. No? Opo. Ngayon gagawin natin. Sige, Charmy ha? Sige po, Punta muna ingat po. kami. Thank Sige. you. Nakalabas na kami dun sa area nila Ate Charmy. So, bago kami lumabas, nag-survey kami dun sa mga kapitbahay kung may nagpunta na ba talaga dun.
Sabi naman nila wala pa naman daw yata at sa Biyernes ba? Meron isang meeting. Biyernes sila magkakaroon ng meeting. Then tinanong ko nga sila kung paano nila binili yung lupa na yon. Then sabi nga nila nagpirmahan sila sa barangay, nandun yung mga kasulatan. Then sabi nga nila kung magkakataon sila daw hindi sila papayag. Kung yun ay sa gobyerno talaga then naibenta sa kanila, hindi daw sila papayag kasi yung iba na base sa natanong ko 150,000 na nagastos nila dun sa bahay nila eh. Kaya hindi daw sila papayag. So para sa akin naman yung kay Ate Charmy, naiintindihan ko yung side ni Ate Charmy dun sa site niya. Nahihiya siya, then nakikisama, then tinuturo niyang utang na loob, yung yun nga ipapapatira sa kanila doon. So naunawaan ko naman si Ate Charmy doon sa point niya na yun. Kaso nga lang kung sa akin ay syempre kahit pa paano hingi naman sana ako ng konting konsiderasyon kung ang mangyayari talaga sa gobyerno yun. Kasi di ba, bakit naman kasi ibininta na sa gobyerno pala naggastos na dito ganyan, so bigyan niyo man lang kami ng konting consideration. Ganoon na lang sana ang gagawin. Pero yan nyo at kakausapin natin yung pinakang may-ari, no? Kasi napakarami, ang gulo talaga, sobrang gulo. Doon pa lang sa attorney na bakit pumayag na ibenta, di ba? Kung wala naman talagang katibayan na sa kanila yun, ba't pinirmahan? Bakit tinatakan? Hindi of sale. Doon pa lang ang gulo, basta ang gulo talaga. Kaya sabi ko, malalaman pa lang natin yan, mag-i-start pa lang nating malinawan lahat yan kapag ka nakausap natin yung mga totoong may-ari nung nakisabing may-ari ng lupa. Doon pa lang. So yun, basta sana sa may-ari ng mga lupa daw huwag kayong magalit kung kami po ay lang, kumbaga ay syempre naawa lang kami kay Ate Charmy at gusto lang namin silang tulungan dun sa point na sa tamang way, kumbaga kung ano yun naman dapat na para sa kanila, dun lang tayo. Kung dapat na bigyan ng konsiderasyon kung sakali lumabas nga na sa gobyerno yun, sana naman mabigyan ng konsiderasyon, ganun na lang. Hindi naman po para makipagtalo kasi ang lupa ay mahirap pagtalunan. Yan po ang totoo, mahirap pag lupa na pinag-uusapan. Kaya ganun na lang, tutulungan lang natin sila para doon lang sa legal na way. Yun lang naman, doon lang sa kahit paano ay hindi naman agrabyado sila Ate Charmy, yun lang. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa biglaan naming lakad at kita kasi lang tayo sa susunod, malaman natin kung anong resulta kung makakausap namin bukas. Update na lang ulit kami. Salamat po, God bless, ingat po.